Pong ito ang isang makabuluhang kaganapan na inaasahan naming magiging malaking hakbang sa pagtataguyod ng mga hinaing na mga consumer ng kuryente. Sa paglunsad po natin ng ilaw, naway maging mas malapit tayo sa pagkamit ng mas maliwanag na Pilipinas para sa lahat. Sa panahong ito, kinailangan nating maunawaan kung gaano kahalaga ang pagharap sa malaking issue ng kuryente dito sa bansa. Kaya naman natutuwa akong hayaan ang aming youth convener ng ilaw, si Miss Francine Prades, na ipaliwanag niya kung bakit napakahalaga na kumilos tayo ngayon at iangat ang boses ng consumer bilang tugon sa power crisis. Thank you so much, Rafa. At magandang umaga po sa ating mga kaibigan mula sa media at sa mga nanonood sa ating live broadcast. Katulad na nabanggit ni Rafa, ako si Francine Prades, ang youth convener ng ilaw. Ang Pilipinas ay sinasalanta ngayon ng maraming issues sa kuryente, lalo na ng nakaraang taon, na nagdulot ng malaking epekto sa pamumuhay, negosyo at maging pag-aaral ng mamamayang Pilipino. Ayon sa Philippine Independent Power Producers Association o PIPA, umaabot sa 556 million pesos ang economic losses sa kada 5 oras na nawawalan ng kuryente sa bansa. Malaking dagok ito sa atin bilang isang developing country. At alam ko na iintindihan natin ito bilang mga Pilipino. Noong bagong taon, nagkaroon ng malawakang brownout sa Western Visayas. So, ang tinatawag natin Panay Island blackout or brownout. Mahigit 4.5 milyong tao sa Panay at Guimaras ang naperwisyo sa blackout na ito. Maging ilang negosyo. So, nagkaroon po ng about 4 days na blackout sa Panay. Sa probinsya ng Iloilo pa lamang, mahigit kumulang 3.7 bilyong piso ang nalugi sa lokal na ekonomiya matapos ang malawakang brownout. Kamakailan lang din, idinaing ng mga residente ng Palawan ang mataas na singil sa kuryente ng Palawan Economic Cooperative o PALECO. Inaasahang tataas mula sa 14 pesos kada kilowatt-hour ang singil nitong Desyembre papunta sa 17 pesos na ngayong taon. Nangangamba rin ang ating mga kasamang mga Pilipino na nakatira sa Palawan ang magiging epekto nito sa tourism business dahil kung titingnan natin, ito ang isa sa malaking panghatak ng lalawigan na iyon. Kung isa din na pag-uusapan natin, sa probinsya ng Batangas, maraming residente ang humihiling ng mas magandang serbisyo at supply ng kuryente sa kanilang probinsya dahil sa patuloy na brownouts na lubhang nakakaapekto sa turismo, negosyo at pang-araw-araw na bahay o buhay. Batay sa mga nakausap namin, minsan ang mga brownouts umaabot ng 12 hours a day at hindi na siya biro. Bukod pa sa mga lugar na ito, marami pang lalawigan ang nakakaranas ng paghihirap dahil sa issue ng kuryente. Tulad na lamang ng Laguna, Isabela, Bohol, Eastern Samar, Basilan, Davao del Norte, at Cebu. Sa dinami ng mga issue tungkol sa kuryente at mga komunidad na naapektuhan sa bansa, isa lang ang malinaw dito. Malakas at marami ang mga panawagan tungkol sa isyung kuryente. Para sa mga consumers na makaabot ng patas, abot kaya, at abot kamay na serbisyo pagdating sa ating mga local energy providers. Ang kuryente ay isang gut issue na kung saan nagkakaiba man sa tindi o sidhi ng epekto sa bawat sektor ng lipunan, tila tayong lahat ay apektado pa rin. Dahil dito, naisip namin, lalo na nung natapos yung pandemic, ano ba yung paraan para makabuo tayo ng better, safer, and more just post-pandemic normal. At dito na po ang organisasyong ilaw. Because the time for action is now. Hindi bukas, hindi sa susunod na araw, ngayon. Ngayon ang perpektong panahon upang pag-usapan ang mga isyong ito bilang isang grassroots organization na mula, para at kasama ang mga consumer, lalo na sa pagtaguyod sa kanilang mga karapatan at sa
bigay panatag sa kanilang loob mula sa mga alalahanin. Tulad na, may kuryente ba mamaya? Kaya ba namin magtrabaho mamaya? Makakapag-aral ba tayo mamaya? O magagawa ba natin yung mga aktibidad na sanay tayo na gamit ng kuryente? Nais ng ilaw na maging plataforma para magkaroon ng boses ang mga consumer. Ano man ang kanilang edad, upang maisulong ang pagbabago na kanilang minimithi para sa Pilipinas at maging isang brave at safe space para mahikayat ang bawat Pilipino na magsikap tungo sa patas, abot kaya at abot kamay na serbisyo sa kuryente. Naway sa pamamagitan ng mga initiatives na ginagawa namin dito sa Ilaw at maging sa mga iba't ibang chapters namin nationwide, ay maging tulong ito sa mga consumer para mahikayat sila at bilang isang bansa at mga Pilipino rin ay makamit natin ang mas maliwanag na Pilipinas. Lamang po at maraming salamat. Salamat, Ms. Prades, sa pagbabahagi ng iyong insights and karanasan sa issue ng kuryente dito sa atin sa Pilipinas. Gaya nga ng sabi ni Ms. Prades, ngayon na ang panahon para palakasin ang boses ng mga consumer sa bansa. Nabanggit na rin lang ang boses ng mga consumer. Ang ating mga kasamahan mula sa Palawan at Batangas ay may ipapahayag na suporta sa laban ng ilaw sa kabila ng kanilang pinagdadaanan sa kanilang probinsya. Una, ating papanoorin ang pahayag mula kay Dr. Tony Cabrestante, isa sa mga leader ng Palawan Electric Cooperative Members, Consumers and Owners o PEMCO. Magandang araw muli. Ako po muli si Tony Cabrestante, ang isa sa mga namumuno sa mga Magandang araw muli. Ako po muli si Tony Cabrestante, ang isa sa mga namumuno sa mga member consumer owners ng Palawan Electric Cooperative. Just recently, kami po ay gumawa ng petition sa Kongreso, naka-address sa Speaker of the House, sa aming kongresista, Congressman Alvarez at Congressman Salvani. Ang aming pong petition ay humihiling na i-take over na ng gobyerno, ng National Electrification Administration, ang pagpapatakbo ng Palawan Electric Cooperative. Sa aming pananaw, ang Palawan Electric Cooperative is a hopeless case. Masyado na ang paghihirap ng mga tao, ang walang humpay na brownout, ang napakataas na singil sa kuryente dahil sa kanilang pagpapabaya, sa kasalanan ng mga dating board of directors, ang mga ilang nakaupo na board of directors. So dito sa takeover, kasi actually nung panahon ni President Duterte, naputo siya ng takeover. Hindi namin alam ba't hindi nangyari yon dahil marami ng reklamo noon. So ngayon ang aming hiling ay magkaroon ng takeover ang NEA habang naghahanap ng papalit kasi ang franchise ng Paleco ay mag-expire sa 2029. At kami ay pumahad lang doon sa prangkisa na kanilang hihingin sa Kongreso para sa susunod na 25 o hanggang 50 taon ulit. Dahil hindi nagpakita ng totoong serbisyo ang Paleco. So dito sa hinihiling namin na petition na takeover ng gobyerno ay para dito ay magkaroon na ng policy direction. Sabihin, mahanap ang totoong, ang magaling na magmamanage, efficient na magmamanage ng electricity sa Palawan. So during the time na ito ay hawak na ng NEA, takeover na ng gobyerno, ay ito na ang panahon na maghanap ng isang capable na distribution utility company ang hahawak sa Palawan at Puerto Princesa City. Hindi kami papayag na Palecong patuloy na magmamanage, magpapatakbo ng distribution ng kuryente dito sa Palawan at Puerto Princesa. Sa loob ng 50 taon, wala kaming nakitang maganda. Obsolete ang kanilang mga linya ng kuryente, ang mga board of directors ay hindi kwalipikado, bagko sila ay puro money-making business ang kanilang ginagawa. Pinagkakakitaan nila ang kanilang posisyon. So doon kami nagagalit, kaya tingin namin na panahon na para i-take over ito ng gobyerno at ibigay sa isang kumpanya na makapagbibigay ng tama at serbisyo na inaasahan para sa ikabubuti ng mga mamamayan ng Palawan at Puerto Princesa.
sabi nga namin, tama na, sobra na, hindi na dapat ang paleko. So, ito'y hinahadlangan namin ang pagbibigay ng 25 hanggang 50 taon na prangkisa uli sa paleko. Kasi pag inibigay sa kanila yan ay pasakit na naman at paghihirap sa susunod na 25 taon. Kaya ang aming panawagan sa gobyerno, i-take over ang paleko para naman patigil na ang paghihirap at pasakit sa mga mamamayan ng Palawan at Puerto Princesa. Sa laban na ito ay kasama kami ng Ilaw Pilipinas upang mas malaman na nakakarami ang problemang di lamang dito sa Palawan kundi sa buong bansa. Kami ay nagpapasalamat sa Ilaw bilang isang power consumer grassroots organization dahil sa dedikasyon nilang simulan ang laban na ito para sa ating mga kababayan at para sa ikagiginhawa lalo ng aming mga kababayan dito sa Palawan na naghihirap dahil sa napakamahal na kuryente. Maraming salamat po kay Dr. Tony Caprestante at sa mga miyembro ng PEMCO sa kanilang suporta sa Ilaw kahit na hindi sila nakabiyahe rito sa Maynila. Ngayon naman, nandito po ang ating mga kasamahan mula sa Batangas Republic at Lipa Status para naman ibahagi ang kanilang karanasan at malaking epekto ng regular na power cuts sa kanilang probinsya. Kasama po natin dito ngayon ang Representative Mr. Arven Bravo mula sa Lipa Status. Isa siya sa page moderator at co-conveners ng Lipa Status at isa siya sa magpapahayag ng panawagan ukol sa serbisyo ng kuryente sa Batangas. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang Lipa Status ay isang online community page featuring people, places, food, events, stories, news, and culture of Lipa. Kasama po nito ang aming partner na Lipa City Philippines Group, ay isang community group na bukas po na pribado po sa lahat po ng mga lehitimong miyembro ng Lipa. Ibig sabihin, narito po ang ating mga konsumidores din na nakaka-experience ng mababang supply ng kuryente sa aming pong syudad. Meron po kaming 258,000 members. Pero, nire-represent ako din po ang isang tao na 3 dekada na naninirahan sa Lipa City at nakaranas po personal ng mga kaunting hirap na dulot at epekto ng power supply sa amin. Pero ito po ay isang masidhi din po na pagtaguyod po ng panawagan po namin bilang isa sa mga takot din na magsalita tungkol po sa aming sitwasyon sa aming syudad. Dahil matindi po ang pinagdadaanan din po ng syudad pagdating sa politika o sa pagsuppress ng impormasyon dahil kada imik mo ay maaaring personal ang atake na ibalik sa iyo. Kaya po, nakikiusap ako sa inyo na hindi po ako narito bilang isang individual sa aking pangalan, kundi representasyon lamang po ng kabuuan. Ngayon po ipapaliwanag ko sa inyo iba't ibang anggulo ng epekto po ng power supply sa Lipa, Batangas. How does power interruptions affect, first, the households? Magsimula po tayo sa pinakamaliit na parte ng komunidad. When you can observe that Lipeños are all over the malls of Lipa, spending time with families and friends, only few things are evident. Hindi lang po sila nasa mall upang mamasyal. That must be a holiday, a long weekend, a sale, or a whole day schedule of power interruption. Katulad po ngayong araw, sa aking barangay ay may scheduled na 9 to 5 na walang supply ng kuryente. Kaya ito po ay pinag-uusapan palagi sa pamilya. Pumunta ka muna sa kabila, sa kanoon. Pumunta ka muna sa mall, sa coffee shop dahil walang kuryente sa bahay. Growing up in this beautiful city, you would think normal po ang experience to experience 3 to 5 power interruptions on average per month. Some season, lalo na po sa summer, ay mas malawak pa. While I appreciate this as a kid, as families come closer together, nakakatuwa. Pag walang ilaw, masaya ang pamilya. At nakakapaglaro kami ng tagu-taguan sa magandang buwan. Pero sa pagdaan ng panahon, as I mature, I feel that this comes a burden and not a very special privilege. If power interruptions are scheduled, families usually go to the mall, pass by time, or create out-of-town trips na lamang po. While for some, they stay at home and endure the inconvenience. There are nights of unscheduled, uncomfortable experiences, emergency power interruptions, nakaka-apekto sa quality of life and quality of sleeps of individuals and families. Lalo-lalo na po yung mga bata, mga sanggol na hindi sanay sa mainit na panahon. Moreover, while technology becomes a staple in our lives, activities, leisure, and works which are dependent on it are also interrupted. So you might miss your favorite show, ang
ang Batang Quiapo. Baka naman kaya hindi tayo makakonect sa online ang kapamilya mula Canada o kung saan pa man. Hindi matapos ang school requirement o ma-miss ang iyong work from home setup. Pinakamalala, walang pera. Our plight is exacerbated by various factors tulad ng tuwing bagyo, magkaka-yellow grid man ng Luzon, panawagan namin ng maayos na power infrastructure upang mapagtibay ang kahandaan natin tuwing may problema sa kuryente. All of this inconvenience you need to accept and live with as Lipeño. 3 dekada po ako na naroroon sa Lipa. Siguro mga 2 taon lamang po ako nanirahan sa ibang syudad. Pero pabalik-balik pa rin ako. At yun pa rin po ang kwento ng mga magulang, mga lolo't lola, at ang kwento ko. But until when? And how worse can it affect the life even more? Marahil people will ask, why just now? I'd like to take this opportunity to thank Ilaw. As a prime mover of our cost as consumers, Ilaw is a chance for a voice to be heard. Ilaw calls for better information for all Filipino consumers and outright action from our stakeholders. Ilaw might be a voice sa lahat po ng mga nanginginig ang boses at takot na takot magsalita sa aming syudad. Yan po ang panawagan namin bilang isang community group na nasa household. Pero bukod po dyan, ay may apektado din tayo ng mga businesses sa Lipa. I'm speaking on behalf of few businesses people I know. And kanina po, kasama ko si Sherwin. He's taking photos right now. Isa po siyang freelance photographer. Ang pinaka-personal niya experience ay sa pag-i-edit ng kanyang mga outputs, palaging interrupted at delayed ang mga outputs na ibinibigay sa kliyente. At napaka-negatibo na experience na ito para po sa kanyang negosyo. Bukod dyan, ang isa po namin kasama sa aming grupo ay may-ari ng isang supply of samgyup at milk tea. Pag brownout, ito po ang sabi niya, wala kaming sales ng milk tea kasi need namin ng power para mag-seal ng milk tea cups. Sobrang mababa ang sales pag walang milk tea kapartner ng food ng samgyup. Tapos nakakasira ng appliances. Nasira dati ang mixer at rice cooker namin dahil sa kaka-brownout. Tapos babayad sa staff kahit wala o minimal sales lang dahil sa brownout na yan. Add ko pa yung schedule brownout na 6 a.m. to 6 p.m. or 8 a.m. to 6 p.m. Mapipilitan na kami mag-close noon. So sayang ang araw na sana may sales at pambayad din sana sa rent. Opo, sa madalas na walang ilaw, may establishmentong napipilitang magsara dahil walang generator o hindi sapat ang generator power. Nakakalungkot dahil kung ang maliliit na businesses po, nakakilala ko ay ramdam ito, ano pa ang malalaking kumpanya. Kung pupasok po kayo sa mga online forums na private, ramdam din sa online businesses forums na may ilang takot ikonsidera ang aming syudad sa pagtatayo ng businesses nila. Bakit ka magtatayo sa isang syudad na walang sapat na supply ng enerhiya kung malulugi ka lamang ng milyon-milyon kada araw? Ang maaaring mas malawak na pag-unlad na aking pinapangarap para sa aming bayan ay maaaring mapabagal pa lalo o mahila pababa ng dahil sa problema sa enerhiya. Ito po ay huli na, pagbibigyan niyo po ako, si Arvin Bravo po ang aming pong leader sa komite, ay meron din ipinhatid na mensahe na talaga namang kapupulutan din po ng espesyal po na aral. Ito po ang kanyang saad. How does power interruption affect BPO industry? We have a total of 3 or more BPO industry sa amin. Hindi ko po papangalanan, pero malalaking kumpanya po ito. At meron pang ilang BPO industry na minabuti na lamang natanggalin ang mga accounts sa aming syudad at ilipat sa ibang bayan. Nakakalungkot dahil kasabay po nito, natanggal din at nabawasan ang marami po naming mga kababayan. While pandemic occurred, most of the BPO employees were advised to work from home, and up to this time, most of the companies or clients still prefer for the employees to retain work from home dahil less ang cost on workspace at power consumption. Nakakatipid po ang mga kumpanya. Employees on the other hand have less expenses in food, clothing, and transportation. Shorter time to prepare for work and more time for the family. Nakakatuwa. But power interruptions are ruining these advantages and privileges of work from home setup. If scheduled or unscheduled power interruptions strike, work hours, the employees will become unreliable, delivering their assumed coverage and production for the day, and will affect the performance. And even their salary will be tagged as absent or having technical issues. If power interruption happened outside work time,
it will be difficult for our work from home employees to sleep, especially during the hot weather, which will result to lack of focus and tiredness when working. Either power interruptions happen during or outside works, we will create performance issues. Power interruptions may also affect the machines borrowed from the company, like desktop computers, aside from the appliances at home. If the pattern of power interruptions in the area of the employee will become frequent, the employee will be requested to go back working on site until the situation is normalized. Mawawala po lahat ng pribilehiyo na tinatamasa po ng kumpanya at ng mga empleyado. Si Arven po bilang isang leader ng BPO industry, areas with frequent interruptions like Dumaguete and Lipa City are affecting the overall performance of the company when reporting to clients and is losing thousands to millions of dollars depending on the extent of power interruptions and how many employees are affected. He is really sure about this because he's taking care of the numbers presented to the clients offshore. You have to make revisions on your assumptions and provide post-mortem on what happened and how it can be rectified moving forward. Isa po yan sa isa pang masidipong pinagdadaanan din ng BPO industry, isa lamang sa napakaraming businesses na meron po kami sa Lipa. Yan po ay nasimulan ko mula sa household, sa aming pong household, sa aming kapitbahay, sa kakilala kong business, at even to bigger businesses. Yan po ang aming gustong iparating na sobrang hirap na pinagdadaanan din namin. Maraming salamat po. Salamat po sa representative ni Sir Arven Bravo mula sa Batangas sa pagbabahagi ng iyong karanasan. Para po sa kanyang huling mensahe, naririto po muli si Ms. Francine Pradas. Maraming salamat sa ating mga kasama mula sa Palawan at Batangas. So sa ngalan ng aming organisasyon, ako ay nagpapasalamat sa aming mga kasamahan mula sa iba't ibang sektor ng consumer sa Batangas at pati na rin sa Palawan para sa kanilang walang sawang suporta sa pagkamit sa vision ng ilaw mula noong naitatag ang aming organisasyon. Bilang youth convener ng ilaw, ipinapahayag ko ang pangako ng aming organisasyon bilang isang organisasyon na palalakasin ang hindi naririnig ng mga boses ng consumer na apektado sa patuloy na power interruptions. Bata man o matanda, ipaglaban ang abot kaya, abot kamay, at patas na kuryente para sa lahat. At titiyakin na patas rin ang distribusyon ng kuryente sa buong bansa. Maraming salamat, Francine, at sa aming mga speakers para sa inyong mga makabuluhang statements. Hinihiling namin na manatili sa inyong mga upuan upang sagutin ang mga tanong mula sa ating mga kaibigan sa media. Sa aming media friends, mangyaring itaas ang iyong kamay at upang mabigyan po kayo ng mikropono, pakisabi ang iyong pangalan at ang inyong publication para po ma-acknowledge po namin kayo ng maayos. Alright, let's start po. Hi, Ms. Francine. This is Danilo Garcia ng Filipino Star ngayon. Ma'am, can you give us a brief background ng ilaw kung paano ito nabuo, backgrounds ng inyong mga officers, and kung gaano nakalaki yung ilaw? Kasi ang dami-daming advocacy groups na sumusulpot. We want to know what are the roots of ilaw. Maraming salamat, Sir Danilo. So nagsimula po siya pre-pandemic. Nag-work na po talaga ako on the Sustainable Development Goals as part of NGOs working on women's rights, etc. Then during the pandemic, napansin ko na increased yung social issues na nararamdaman natin dito sa Pilipinas. But more importantly, mas ramdam ko doon yung kawalan ng interest para magkaroon ng better, safer, and just post-pandemic normal. Na yun naman yung pangangailangan natin lahat kasi hindi naman pang matagalan yung pandemic. So moving towards post-pandemic, doon ko nakita na isa sa mga main things na pwede kong pagtuunan ng pansin bukod pa kasi sa pagkakaroon ng advocacy on the Sustainable Development Goals, yung background ko as a geologist is anchored on recognizing na importante na magkaroon tayo ng access sa energy. Kasi hindi lang naman simple na problema lang siya na nawawalan tayo ng ilaw at bumabalik. At katulad ng banggit ng ating partner o mga kasamahan mula sa Batangas, ang daming sektor na apektuhan.
At siguro bilang isang kabataan, yung main point talaga na nag-udyok sa akin na kailangan na to, ay nung nabasa ko yung isang report mula sa UN, Department of Economic and Social Affairs, sabi nila sa Pilipinas, tuwing nagkakaroon ng power interruptions, na-hold back ng 2 years ang mga estudyante. So, nagkakaroon ng additional 2 years. And consider pa natin, meron pa tayong K-12. So, natadagdagan sila ng time sa school. At hindi lang sa school yan eh. Communities yung affected. Kasi nasa stunt yung potential nila, na dideplete yung financial at other resources na meron sa community. So, at the center of it all, ay yung kabataan at ang komunidad nila. At siguro dahil doon, naganap ako ng mga partners na pwedeng makapag-forward ng advocacy na ito. At isa sa mga nakita kong partners ay ang Alpas Consultancy, kung saan kapartner namin sila towards establishing ilaw. Siguro matatanong nyo bakit may partner pa. Given na young person ako at young adult, kailangan talaga ng professional partnership para ma-forward yung mga network, sa mga networks natin, yung idea na there is a pressing need to have a consumer group. At kahit sabihin natin marami pong consumer group, iba pa rin yung mula sa kabataan ang nagsisimula. Kasi we're recognizing na ang kabataan ay may agency for change. Hindi lang bilang young person or Filipino citizen, pero as a consumer as well. Kasi kailangan natin makita in the long term. Soon after, hindi na lang kami yung taga-receive ng benefits ng mga magulang namin, nagbabayad ng bills, etc. Kami na rin ay kailangan yung sa Gen Z terms, mag-adulting na rin po at magsimula na rin mag-take on more serious responsibilities as consumers and citizens as well. So, yun lang naman po. Pero right now, how big is Ilaw? Is this a coalition ng mga organizations? No po, we're not a coalition. We're a grassroots organization, so we have local chapters po. We're beginning to grow our organization, and at the moment, meron po kaming grassroots chapters sa Davao, and we're looking to expand here in Visayas as well as in Luzon po. So nagkakaroon lang po ng tie-up, like dito sa Palawan Consumer Coalition, ganyan? Opo, tie-up pa lang po. But we're looking na mas ma-cement pa po, magkaroon kami ng local chapters para from there po, meron na talagang mga representatives who can update us about the status of their communities, as well as magkaroon ng mga local initiatives and campaigns geared towards consumer awareness. Thank you so much. Welcome. Next question is Sir from? Hello, Evan Mortega po from DCXL News. Mama, scale of 1 to 10, paano niyo po i-rate yung problema ng kakulangan ng supply ng kuryente dito sa bansa natin? Honestly po, sa dami ng nangyayari ngayon, nasa 10 na siya eh. Kasi kung iisipin natin, yung gravity ng economic losses, pati na rin yung mga social impacts niya sa bawat sektor ng lipunan, nandiyan na yan eh. Tapos nasabi kong nasa 10 siya, mukhang ang grabe naman pag-usapan kung 10. Pero 10 siya kasi gano'ng karami ba natin, o ilang beses ba natin narinig siya mula ngayon hanggang nung nangyari nung New Year, hinawalan ng ilaw sa Panay. Hindi na gano'ng kasidhe, katulad ng nung fresh pa lang siya. So, paulit-ulit na lang yung naratibo na kailangan siyang i-bring up, tapos bibigyan ng temporary solution, o bibigyan ng konting attention, tapos mamamatay na naman yung issue. So, sa tingin ko at this point, hindi na lang siya parang passing by na issue. It needs to be taken action now. Yun po. May mga plans, projects, or programs po ba kayo na pwedeng ipakita sa government para masolusyonan yung mga problem about just kuryente? For now po, we're doing testimonial gatherings po. We're gathering the information from the ground bilang grassroots organization, and we're mobilizing young people. But not just young people, siguro nababanggit ko lang po talaga yung youth bilang young person as well. Pero we're mobilizing people on the ground, assembling local chapters of ilaw para makuha yung situation nila. And from there, we forward it siguro to we hope to establish partnerships with government agencies and government stakeholders para maparating sa kanila na itong situation na to pressing, perennial, and continuous talaga siya. Salamat mo, ma'am. For our next question, one question, one follow-up lang po para ma-accommodate po natin lahat ng mga kasamahan natin sa media na nais magtanong. Kami daw ng mga hinaharap na bansa, bakit daw kuryente yung napiling maging focus ng ilaw? Siguro kasi ang kuryente, yun yung prime mover natin in this economy. To be able to achieve yung basic goods and services.
kailangan talaga ng kuryente para sa paghatid ng serbisyong yon pabalik sa community at sa mga consumers. Siguro na pe-place yung idea na ilagay natin yung mga consumers sa gitna ng usapang kuryente. Kasi for so long, and I think you've already noticed that po mga media partners natin, it has been a conversation among decision makers and stakeholders without recognizing isa sa mga key drivers talaga, isa sa mga pinaka-apektado ay ang ating mga consumers. Lahat tayo po nababayad ng kuryente. Lahat tayo, ramdam natin yung bigat kapag dumadating na yung bill sa katapusan ng buwan at ang kita natin, ito na yung gagastusin natin para siguro sa pag-charge lang ng gadgets natin o paggamit ng electric fan. At yung mga maliliit na concerns yun, diba, sobrang mahal, nag-a-amount siya at lumalaki siya. At normal naman po tayong mamamayan, pero bakit yung servisyo na dapat na na-access natin freely, or hindi naman freely, pero easily, sobrang dami pang balakid para makuha natin yan. So siguro, kaya naramdaman ko at naramdaman din ng mga kasama namin na ibalik natin yung conversation. Let's circle it back to the people who are most affected. At ibalik natin doon yung agency at yung power to help them have a platform to really decide on these matters as well po. May 2 questions pa, sorry. Yung is question ay, ano yung pinagkaiba ng ilaw sa mga ibang consumer group? Siguro, kung tatanungin, magkaiba ba kami ng layunin? Hindi po. Parehas lang naman na gusto talaga namin na magkaroon ng patas, abot kaya at abot kamay na serbisyo sa kuryente. Pero siguro, I think, yung pinaka-distinguishing factor ng ilaw ay yung pagkakaroon ng youth involvement. Kasi iba yung energy ng kabataan. At alam ko kung napapansin niyo yun kapag nasa setting tayo, iba yung energy na dating at iba din yung enthusiasm siguro at fresh perspective na nadadala natin dahil sa diversity ng age, diversity ng experience, at geologically, geographically, yung diversity ng lugar na pinagmumulan. Doon natin makikita how does it affect us as a gut issue at paano natin to ma-resolve in the most holistic manner possible po. Last question. I think na-ask na dito pero I still read this question. Ano daw yung mga plano? Anong plano yung gawin? Ano ang mga planong gawin ng ilaw sa mga susunod pa na buwan? So moving forward, ngayon po kasi sa ilaw yung page namin, about 3,000 yung followers or parang nag-i-interact. And napansin namin yung, actually nag-start po kami, mga 50, 100 pa lang yung pumapansin sa page. And then yung nag-post kami tungkol sa Panay Island, doon talaga nagbuhos yung mga sentiments sa comments na parang nararamdaman nila yung bigat ng situation, nararamdaman nila yung difficulty na palaging may mga ganung brownouts. So siguro from there, we want to grow yung online community through social media awareness. But more importantly, from that, use that as a jumping board para makapag-form ng key partnerships and alliances with other coalitions as well as stakeholders as well. Sir, from what publication po? Bomborani Philippines. Ma'am, are you advocating or on your group, anong parang gusto niyo isulong on, kasi may mga other mga papatas is sinusunod ng nuclear power, hydropower. So how about you? What are your recommendations na the best na maaaring magamit para at least mapababa yung mismong bill and other ma-resolve yung problems here in Maraming salamat po sa tanong niyo. Para sa ilaw talaga, hindi kami very particular sa kung ano yung type ng energy source na pagmumulan. Ang sa amin talaga, kung ano yung pinaka para sa mga consumer, kung ano yung makakapag-uphold ng best interest natin bilang mga consumer, nandoon kami sumusunod. At kung may mga energy sources na makakapagdulot ng least impact sa ating environment but the most impact or the most positive effects sa ating mga consumers, then I guess yun talaga yung i-advocate for namin. Alright. Hi, good morning. Meg from Philippine Daily Inquirer. Just a follow-up po dun sa question ni Sir. Ano po yung mga, I guess yung mas concrete pa na gusto nyong makita from the companies to address the issues that you have mentioned? Hello. Ayan. Thank you so much po, Ms. Meg, for your question.
siguro from the companies as private groups, siguro we want to see yung willingness nila to partner with us and to hear out yung mga hinaing ng consumers. Because most of mga nagpapatakbo ng ating mga electric grids are private organizations or private entities. And we want to engage them in focus group discussions para marinig din nila yung side ng mga consumers. And from that, work towards making initiatives na that really addresses the problem. For now, medyo at the short term, talagang ang pinaka-focus namin, partnerships, alliances, and as well as focus group discussions. But moving forward, we want to see more concrete change in terms of sana ma-resolve na yung mga ganyang brownout na 9 to 5, etc. Or yung mga brownouts na hindi lang siya once a month or twice a month, pero palagian na. At sabi nga ni Sir PJ, nanonormalize na siya. So we want to break that normalization na walang kuryente, may brownout, towards making it towards one na parang we focus more on sana hindi na to problema in the future. Na parang ito yung least of our worries as Filipinos. Sorry, just a follow-up. You mentioned na you want to engage more with these companies. In the time that Ilaw has been here, have you engaged with any particular company? And yung last na lang is, you also mentioned na you want to prioritize partnerships. Are there any partnerships na nakikita na kayo like in the near future? What particular groups or companies kung meron man? Thank you. So for now, nag-identify na kami ng distribution utilities sa bawat probinsya sa Pilipinas, and we're looking into seeking an avenue or siguro parang way para makapag-engage kami sa kanila. Pero so far, wala pa po kaming discussions with them. And with regards to partnerships, kung sino yung pinaka-inaay namin, at the top level, it's really our government officials at the local government units para directly ma-address ng ating mga kababayan sa mga probinsya ang kanilang mga concerns sa kanilang mga government officials. Alright, for our last question. Hello po, Sheldon po from Business World. Follow-up lang po din sa sinabi niya. Dun po sa national government agencies and LGUs, what particular po yung na-reach out nyo na or plano po na i-reach out? So, for now po, we have been looking into tapping yung area na covered ng Batangas, or particularly Batelec 1, Batelec 2. And we're looking into really gathering yung mga sentiments at mga testimonials from the consumers on how this has been really affecting their lives. Kasi from the part ni consumers from Batangas, makikita na nalista talaga nila yung problems nila per sector, per event that it happens. Meron talagang specific instances. So siguro, ayun, Batangas pa muna. For now, we're not closing our doors towards expanding more sa Lagpas, Luzon. Alright, we will move on to